Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po, former Associate Supreme Court Justice retired, kinastigo ang kapwa niya retired na Supreme Court Justice at naging ombudsman. Pinagsabihan po nito yung kapwa niya Supreme Court Justice dati. Okay, sino po yan? Malalaman po natin mamaya kung sino yung kumastigo dito kay ex-ombudsman Samuel Kalimot Martires, mga kababayan. Alam niyo naman si Martires ngayon, siya ang pinakamainit ngayon mga kababayan. Si Tatang, naging makakalimutin na. Nako, dapat imbestigahan talaga yung Tatang na yan, no? Alright, and also mga kababayan, si Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito ay talunan. Nasasadlak na naman ito. Marami pong stress ngayon ang inyong Senator Jinggoy Estrada. Super stress na ito. Bakit? Di ba nasabit nga siya sa ICI, flood control scam. Pinapakasuhan na po siya ng criminal complaint. Another one, Jinggoy. Ubus pera ni Jinggoy dito sa mga senador, sa mga lawyer niya, mga kababayan. At talo po siya sa isa na namang apela niya. Ito, galing na ito sa Supreme Court, mga kababayan. Mamaya malalaman nyo kung ano yan. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin muna natin mga kababayan itong dalawang retired Supreme Court Justices na si Associate Justice ng Supreme Court retired Antonio Carpio versus Associate Supreme Court Justice retired and ex-ombudsman Samuel Martires. Kasi po si Samuel Martires ay nalagay sa hot seat. Matagal na pong nalagay sa hot seat yan. Simula nang kinampihan niya ang Duterte at naghigpit ito na ilabas, no, maisa publiko ang mga salin ng mga public officials at mga public employees. Nagkaroon po siya ng memo favoring the request of Digong na ngayon ay nakakulong sa ICC. Martires, tingnan mo yung kinampihan mo, nakakulong sa ICC. Baka naman, ikaw din. Baka sa pag-araw ng Pasko, ikaw ay hihimas, di ba? Sabi niya, hindi pwedeng makakuha ng salin ng mga public officials and employees nang walang consent nung may-ari. So, ang hirap na. Ang huling-huling salin na nakuha ng mga tao kay Pusit ay 2017. After that, wala na. Kasi si Martires pumasok ng 2018. Yun na yun. So, walang naglalabas dahil nga, sabi nila, mga sensitive information, di i-redact ninyo. Pwede namang palang i-redact, no? Yung para bang i-blurt out ninyo, tulad ng sinabi ni Rimulya. Kaso si Martires, alam nyo na, siyempre, para patuloy siyang maging ombudsman. Di ba? Yun ang ginawa. Now, mga kababayan, dahil nga dyan, kinastigo siya ni retired Associate Supreme Court Justice Antonio Carpio. Yung ginawa daw umano ni Martires ay hindi na implement yung Republic Act 6713, the Code and Conduct the Code and Conduct of ng mga empleyado. Yung po yung Republic Act 6713, nakalimutan ko lang yung title pero ganun po yun. Hindi daw ma-implement yung batas na yun dahil sa memorandum ni Samuel Martires. Hindi enforceable, hindi ma-enforce, yun dala, ang hirap banggitin Hindi po ma-enforce yung Republic Act 6713, the Code and Conduct of the Public Officials and Employees. Dahil nga sa memo ni Martires na napakahigpit,
manghingi ng kopya ng mga SALN nitong mga public officials and public employees. Kasi doon pala sa Republic Act 6713, kinakailangan makapag-request ka ng mga dokumentong yan in a timely manner in a day. Ayun po yung nasasaad doon sa Republic Act na sinasabi ni Antonio Carpio, mga kababayan. However, nung dahil dyan kay Martires, binobokya niya si Martires. Biruin mo, parehong Supreme Court Justice yan, pero magkakaiba ng opinion. Yan ang maganda dyan. Sinasabi niya na hindi ma-enforce yung 6713 kasi ginawa niya ng memo Biruin mo, hihingi ka ng SALN, pero sasabihin sa'yo, dapat manghingi ka ng consent dun sa taong may SALN. Wala na. Hindi naman na-implement yung Republic Act na sinasabing dapat makapag-request ka on the timely manner doon sa araw na yun. Dapat sa loob ng isang araw na yun makapag-request ka na hindi ka kinakailangan pang mangambala ng may-ari ng SALN. Kasi public record yan Ang gagawin lang siguro doon sa Republic Act na yan, i-redact ninyo yung mga sensitibong impormasyon tulad nung kung may anak, mga home address, mga bank details, yung bank account, ganon. Di po ba? Date of birth, mga ganyan. Kung ano po yung sensitive information na nakadefine doon sa Republic Act na yan. Kaso, nung pumasok na si Martires, tulad nung kay Pusit, manghingi muna kayo ng request. Yung sinasabi ni Pusit na napakadali manghingi ng SALN niya, noong pong 2017 yon and backwards. Pero going onward, after 2017, nung pumasok na si Martires, pahirapan na po. Kaya sinungaling po si Tokmol. Huwag kayo maniniwala dyan, no? So, yan, kinastigo siya. Ineffective and hindi ma-enforce yung Republic Act 6713 gawa ng iyong memo, Martires. Pinahirapan mo ang publiko na manghingi ng kopya ng mga SALN ng mga public officials and public employees. Bakit? Ngayon, kontrahin mo yung sinabi ni Antonio Carpio. Tignan natin kung anong masasabi mo. Okay? Now, punta naman tayo dito, mga kababayan, kay Senator Jinggoy Estrada. Nako, sunod-sunod ang kalbaryo ni Senator Jinggoy Estrada. Nung wala ito, mga kababayan, yung walang problema sa flood control scam at nakabinbin pa sa Korte Suprema yung kanyang request na ibasura yung graft and corruption case na isinampa sa kanya laban sa Kasandigang Bayan na kung saan ginamit niya yung PDAP niya na worth 255 million pesos sa maling pamamaraan. Sabi niya, dapat basura na yan kasi inabsuelto na ako sa plunder case ko. Dapat kasama na yan automatic. Yun. Yun yung request niya sa Supreme Court. Kasi sabi ng Sandigang Bayan, pwede ka parang separate kaso yan, separate trial yan. Kaso, inakyat niya sa Supreme Court. So nag-antay siya. So hayahay siya. No? Sa mga hearing, mga kababayan, ang tapang ni Jinggoy kung makapagmayabang, lalong-lalo na nung Senate pro tempore siya. Nung panahon ni Chis Escudero, siya ang pangalawa sa pinakamataas sa Senado. Ngayon, umikot ang mundo. Napuno siya ng stress ngayon, mga kababayan. Lalong-lalo na kung mababanggit yung mga kaso niya, sabi niya, absuelto na ako dyan. Hindi niya pinapaalam na meron pa siyang isang kaso na inaapilan niya sa Supreme Court. Tapos pumasok itong ICI, pinapakasuhan na rin siya ng kriminal. Dahil nga, sabi, involved siya sa flood control scam dahil binanggit siya, sinangkot siya ng mga resource person. Pero lalabanan daw po niya. Ito ang mahirap. Nagdesisyon ang Supreme Court na ituloy yung graft and corruption case niya, violation of Republic Act, I forgot yung number, pero Anti-Graft and Corruption Act, mga kababayan, na 255 million PDAP niya, na sa maling pamamaraan niya ginawa. Kumbaga pinunta niya sa iba't ibang channel. Mayroon talaga siyang intent for graft and corruption. Sabi niya kasi, dapat absuelto na rin ako dyan kasi naabsuelto na ako sa plunder Pero ang sabi ng Supreme Court, no, hindi pwedeng pagsabayin yan. Unless may exemption, sabi ng Supreme Court. Ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court, yung iyong apila na inakyat sa amin,
binabasura namin. The graft and corruption case filed against you can now proceed. O yun, patay. So tama pala yung sinasabi ng Sandigan Bayan. Actually, yung graft and corruption na yan niya, yung parang indirect bribery, the 2 counts, and 1 count of direct bribery. So ulitin natin, 2 indirect, 1 direct bribery. So yan po yung pagkakalam ko classified as graft and corruption pala yan. No? Okay, correct nyo lang ako kung nagkakamali ako. So, yan po. Yan ang problemang kinakaharap ngayon ni Jinggoy Estrada. 2, no? Parehong criminal case yan mga kababayan. Hindi po civil cases yan. No? Dapat nga plunder dahil dapat walang bail Kaso ang graft and corruption may bail yata yan, no? Pwede kang magpiyansa. So, ako, sasakit ang ulo. Dapat yung mga may ganyang kasong mga senador, mga kababayan, for delicadeza, isuspindi muna sila until the duration nung kanilang trial. Kung yung trial nila umabot ng 10 taon sa mabuksan, edi wala, suspended. Wala kayo. Sige, suspended without pay. Kaso makakapal po mukha ng mga yan. Hindi po magre-resign yan, hindi magpapasuspendido yan. Tutuloy lang sila, no? Biruin nyo, may mga kaso sa korte. Tapos sumasahod sa pera ng kaban ng bayan. Di ba parang panggagago lang, mga walang delikadesa, kakapal ng mukha. Grabe. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.